Noong Agosto 19, 1998, alas 3 ng hapon, sa isang batis sa paanan ng bundok Makiling, isang lalaki ang biglang naglaho. Nangyari ito sa loob lamang ng 20 minuto habang panandaliang umalis ang kanyang asawa at hindi na siya kailanman bumalik. Pagdating ng mga pulis, umiiyak na ang asawa. Sinabi niyang bumabalang ang kanyang mister sa tabi ng batis, ngunit hindi na ito bumalik. Agad na nagsagawa ng search operation ang mga autoridad, ngunit walang anumang bakas ng lalaki ang natagpuan. Isang missing person report ang isinampa. Ang taong 1998 ay panahon ng matinding kaguluhan sa buong bansa dahil sa Asian financial crisis. Balak na sanang ituring ng mga pulis ang insidente bilang isang simpleng aksidente sa batis. Ngunit may isang kakaibang bagay na natuklasan. Mayroong life insurance policy na nakapangalan sa mister na nagkakahalaga ng 3 milyong piso at kinuha lamang ito 6 na buwan bago ang insidente. Noong 1998, ang 3 milyong piso ay sapat na para makabili ng isang magandang bahay at lupa sa isang disenteng subdivision sa Metro Manila. Nagsimulang pagtuunan ng pansin ng mga investigador ang asawa. Ngunit mayroon siyang perpektong alibi. Sa oras na nawala ang kanyang mister, sinabi niyang nasa pampublikong palikuran siya sa itaas na bahagi ng trail. Mayroon pa ngang nakakita sa kanya roon, kaya't muling hinalughog ng mga pulis ang batis. Maging ang mga diver ay ipinadala. Subalit, hindi natagpuan ang bangkay. Ang naging konklusyon ay posibleng tinangay na ito ng malakas na agos patungo sa ibabang bahagi ng ilog. Lumipas ang 1 buwan, lumipas ang 2 buwan. Ang investigasyon ay unti-unting nabalot sa misteryo. Noong 1998, halos wala pang CCTV at ang DNA testing ay napakamahal kaya't hindi basta-bastang magawa. Hanggang sa isang araw, may isang hindi nagpakilalang impormante ang tumawag. May lalaki yang babaeng yan. Sinimulan ng mga pulis na imbestigahan ang mga taong malapit sa asawa at natuklasan nga nila ang pagkakaroon ng isang kalaguyo. Sinimulang sundan ng mga investigador ang asawa at ang kanyang kalaguyo, ngunit wala silang makitang matibay na ebidensya. Sinuri nila ang mga call record, ngunit walang direktang patunay ng krimen na lumabas. Noong panahong iyon, hindi pa posible ang location tracking sa mga cellphone. Sa huli, itinigil ang investigasyon. Kakulangan sa ebidensya. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. At makalipas ang 6 na buwan, idineklara ng korte na legal ng patay ang mister. Ang 3 milyong pisong insurance money ay pumasok sa bank account ng asawa. Ginamit ng babae ang pera upang magsimula ng bagong buhay. Kasama ang kanyang kalaguyo. Lumipat sila sa isang mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City at nagkaroon ng imported na sasakyan. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, ngunit walang sino man ang makapaglabas ng tiyak na ebidensya. Lumipas ang 3 taon, tagsibol ng 2001. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Isang bagong detective na na-assign sa kaso ang muling binuklat ang file nito. Naramdaman ng detective na mayroong mali. Ang malaking insurance na 3 milyon, ang pagkakaroon ng kalaguyo at ang hindi natagpo ang bangkay, lahat ay tila perpekto. Masyadong perpekto kaya't lalong kahina-hinala. Binalikan ng detective ang lugar ng krimen. Ang batis sa bundok Makiling, 3 taon na ang nakalipas at doon nakakita siya ng isang maliit na bakas. Sa isang malalim na siwang sa pagitan ng mga bato, may isang bagay na naipit. Isa itong wristwatch, isang lumang waterproof na relos. At ang relos ay huminto. Noong Agosto 17, 1998, alas 3:42 ng hapon, eksakto sa oras na nawala ang mister, naramdaman agad ng detective, hindi ito isang simpleng aksidente at naniwala siyang ang relos na ito ang magbubunyag sa lahat. Ang katotohanang itinago sa loob ng 3 taon
ay malapit nang lumabas sa liwanag. Sinimulan ang scientific investigation. Noong 2001, malaki na ang inunlad ng teknolohiya sa DNA at fingerprint analysis. Ang mga ebidensyang nakuha mula sa relos ay ipinadala sa PNP Crime Laboratory at makalipas ang 2 araw, isang nakakagimbal na resulta ang lumabas. 2 set ng fingerprints ang nakuha mula sa relos. Ang isa, syempre, ay sa nawawalang mister. Ngunit ang isa pa ay mula sa isang hindi inaasahang tao. Ito ay sa kalaguyo ng asawa. Iginiit ng kalaguyo na wala siya sa lugar ng krimen. Nasa Maynila raw siya noong araw na iyon. Ngunit hindi nagsisinungaling ang fingerprints. Siguradong nasa Batis siya. Sa mapait na araw na iyon, bandang 3:00 ng hapon, agad na kumilos ang mga pulis. Sabay nilang inaresto ang asawa at ang kalaguyo. Sa loob ng 3 taon, namuhay silang parang walang nangyari, ngunit sa isang iglap, napusasan sila. Sa interrogation room, sinimulan nilang pagtaksilan ang isa't isa. Umiiyak na sinabi ng asawa, "Inutusan niya lang ako. Wala akong alam." Nagalit naman ang kalaguyo. Siya ang nagplano ng lahat. "Ginamit niya lang ako." Ngunit alam na ng mga investigador, silang dalawa ay magkasabwat at ngayon, isa na lang ang kailangan nilang gawin. Ang alamin kung ano talaga ang nangyari sa Batis noong araw na iyon. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, sandali lang. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa pagpapatuloy ng mga kwentong tulad nito at pakisabi naman sa comments kung taga saan kayo nakikinig. Babatiin ko kayo isa-isa. Agosto 4, 1998, isang araw bago ang insidente. Sa isang apartment sa Quezon City, naghahapunan ang mag-asawa. Ang mister, si Jose Joey Reyes. Noon ay 41 taong gulang. Isa siyang simpleng padre de pamilya na may-ari ng isang maliit na printing press. Ang asawa, si Maria Santos, ay 38 taong gulang. 15 taon na silang kasal. Wala silang anak. Sa paningin ng mga kapitbahay, sila ay isang ordinaryong mag-asawa. Hindi sila nakikitang nag-aaway at tahimik lang na namumuhay. Noong gabing iyon, nag-aya si Maria, "Mahal, gusto mo bang umakyat tayo sa Makiling bukas?" Maganda raw ang panahon. Pumayag si Joey. Kailangan niya ng pahinga mula sa mga problema sa negosyo. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, umalis sila ng bahay. Ang biyahe papuntang Bundok Makiling ay tumagal ng halos 1 oras. Ipinark nila ang kotse at sinimulan ang pag-akyat. Maganda ang panahon. Tirik ang sikat ng araw ng tag-init. Bandang 11:00 ng umaga, narating nila ang isang batis. Malamig ang tunog ng agos ng tubig. Maraming hiker ang nagpapahinga sa paligid. Humanap si Maria ng pwesto sa isang malaking bato sa ilalim ng lilim. "Dito muna tayo magpahinga, mahal." Inilabas ni Joey ang kanilang baon mula sa backpack. Kanin at adobo na inihanda ng kanyang asawa kaninang umaga. Kumain sila habang pinagmamasdan ang tanawin. Kumikinang ang tubig sa batis at maririnig ang huni ng mga ibon. Pagkatapos mananghalian, bandang 2:00 ng hapon, sinabi ni Maria na kailangan niyang gumamit ng banyo. "Sandali lang ako, ha? Dito ka lang muna magpahinga." Tumango si Joey. Umalis si Maria. Ang daan papunta sa banyo ay paakyat, mga 10 minutong lakad. Dahan-dahan siyang naglakad. Sa mga oras na iyon, naiwang mag-isa si Joey sa tabi ng batis. Bumaba siya sa tubig para maghugas ng kamay. Malamig ang tubig. May iilang hiker din sa paligid, ngunit bawat isa ay abala sa kanilang sariling gawain. Sumapit ang 3:00 ng hapon. Bumalik na si Maria mula sa banyo, ngunit hindi niya makita ang kanyang asawa. Sa batong inupuan nila kanina, ang backpack na lang ang naiwan. Lumingon-lingon si Maria. "Mahal! Joey!" sigaw niya, ngunit walang sumasagot. Bumaba siya sa ilog. Nilakad niya ang pampang habang hinahanap ang asawa. Lumipas ang 30 minuto, hindi pa rin niya makita ang asawa.
Nagsimulang mataranta si Maria. Nagtanong siya sa mga hiker sa paligid. "Excuse me po, may nakita po ba kayong lalaki? Mga 40s. Naka-blue po na hiking shirt." Sumagot ang isang hiker. Kanina po may nakita akong bumaba papunta sa bandang yon. Mga 30 minutes ago." Tumakbo si Maria papunta sa direksyong itinuro, ngunit walang tao roon. 4:00 ng hapon, tumawag si Maria sa 117. "Nawawala po ang asawa ko dito sa Batis. Pakibilisan po," nanginginig ang kanyang boses. Agad na rumesponde ang rescue team, kasama rin ang mga pulis. Pagdating sa lugar, tinanong ng pulis si Maria kung ano ang nangyari. "Kailan po eksaktong nawala ang mister ninyo?" Sumagot si Maria. "Habang nasa banyo po ako, mga 20 minuto lang po." Nagsimula ang paghahanap. Sinuyod ng mga rescuer ang Batis. Maging ang mga K9 dog ay dinala. Ngunit hindi natagpuan ang anumang bakas ni Joey Reyes. Nagsimula ng dumilim, 6:00 ng gabi. Pansamantalang itinigil ang paghahanap. Itutuloy na lang ito kinaumagahan. Sumama si Maria sa mga pulis pababa ng bundok. Noong gabing iyon, nagbigay ng salaysay si Maria sa istasyon ng pulis. "Hindi po marunong lumangoy ang asawa ko. Baka po nalunod siya," tumango ang pulis. Posible iyon. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, muling sinimulan ang paghahanap. Sa pagkakataong ito, may mga diver na kasama. Hinalughog nila ang malalalim na bahagi ng Batis, ngunit wala pa ring bangkay na natagpuan. Muling tinanong ng pulis si Maria, "May problema po ba ang mister ninyo? Depressed po ba siya o may mabigat na pinagdadaanan?" Isang tanong na isinasaalang-alang ang posibilidad ng suicide. Umiling si Maria. "Hindi po, hindi ganoong tao ang asawa ko." Nagpatuloy ang paghahanap sa 3 araw. Pinalawak ng mga pulis ang sakop ng kanilang search area hanggang sa ibabang bahagi ng ilog. Inisip nilang baka naanod na nga ang katawan, ngunit wala pa rin silang natagpuan. Lumipas ang 1 linggo. Unti-unting nawawalan ng pag-asa ang search operation. Balak na sanang isara ng mga pulis ang kaso bilang isang insidente ng pagkawala. Ngunit may isang kakaibang bagay na napansin. Isang detective mula sa Quezon City Police District, QCPD, ang nagsiyasat sa background ni Joey Reyes. At isang nakakagulat na impormasyon ang kanyang natuklasan. Mayroong life insurance policy na nakapangalan kay Joey Reyes. Ang halaga, 3 milyong piso, isang napakalaking halaga noong 1998. Ang mas nakakagulat ay kung kailan ito kinuha. 6 na buwan lamang ang nakalipas noong Pebrero 1998, muling ipinatawag ng detective si Maria. "Alam niyo po ba ang tungkol sa insurance ng mister ninyo?" Kalmadong sumagot si Maria. "Opo," kinuha niya. "Yan nitong simula ng taon." Dahil sa krisis, natatakot siya sa kung anong mangyayari. Tumango ang detective, isang makatwirang dahilan. Noong panahon ng Asian financial crisis, maraming nawalan ng trabaho at nalugi. Ngunit mayroon pa ring hindi tama. Sinuring mabuti ng detective ang insurance policy. Sa kaso ng pagkamatay, 3 milyon ang makukuha. Sa kaso ng pagkawala, makukuha rin ito pagkatapos ng desisyon ng korte. Ang beneficiary, ang asawang si Maria Santos. Sinimulang imbestigahan ng pulisya ang paligid ni Maria. Kinapanayam nila ang mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. Karamihan ay nagsabing sila ay isang ordinaryong mag-asawa, ngunit isang kapitbahay ang nagbigay ng interesanteng impormasyon. Nitong mga nakaraang buwan, may isang lalaking laging bumibisita sa bahay nila. Dumarating siya kapag nakaalis na si mister. Nag-init ang tainga ng detective. "Anong itsura ng lalaki?" Sumagot ang kapitbahay. "Mga early 30s, matangkad, payat." Muling ipinatawag ng detective si Maria. "May lalaki raw pong laging pumupunta sa inyo." Nanigas ang ekspresyon ni Maria. Business partner po yun ng asawa ko. May pinag-uusapan lang po sila tungkol sa trabaho."
Pilit siyang tinanong ng detective. Maari niyo po bang ibigay ang contact number niya? Nag-atubili si Maria bago ibigay ang numero. Ang pangalan ay Miguel de Leon, 22 taong gulang. Pinuntahan ng mga pulis si Miguel sa isang condominium sa Maynila. Kumatok sila. Lumabas si Miguel. Sino sila? Nagpakilala ang mga pulis. May itatanong lang kami kaugnay sa pagkawala ni Mr. Joey Reyes. Halatang nagulat si Miguel. Business partner lang po niya ako. Nagtanong ang pulis. Nasaan ka noong Agosto, 15? Sumagot si Miguel. Nasa bahay lang po, mag-isa. Walang makapagpatunay ng kanyang alibi. Sinuri ng mga pulis ang call records ni Miguel at isang nakakagulat na bagay ang kanilang natuklasan. Noong gabi ng Agosto 14, nag-usap sina Maria at Miguel sa telepono sa loob ng 45 minuto. Muling ipinatawag ng detective si Maria. Tumawag po kayo kay Miguel de Leon noong gabi ng Agosto 14, tama po ba? Sumagot si Maria. Opo, tungkol po sa trabaho ng asawa ko, ngunit hindi naniwala ang detective. Sinimulang alamin ng mga pulis ang tunay na relasyon ng dalawa. Muli nilang kinapanayam ang mga tao sa paligid at isang may-ari ng coffee shop ang nagpatotoo. Madalas ko silang makitang magkasama rito. Naghahawakan pa nga ng kamay. Mayroon silang relasyon. Mahigit 1 taon nang nagtatagpo sina Maria at Miguel. Ayon sa mga nakakakilala, walang kaalam-alam si Joey Reyes na kumbinsi ang mga pulis. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ang 3 milyong pisong insurance, ang relasyon sa ibang lalaki at ang nawawalang bangkay, lahat ay kahina-hinala. Ngunit may isang problema, walang ebidensya. Ang tanging nahanap sa crime scene ay ang backpack ni Joey Reyes. Walang dugo, walang murder weapon, wala kahit ano. Muling hinalughog ng mga pulis ang batis. Sa pagkakataong ito, mas malawak na lugar ang kanilang sinuyod. Ang mga siwang ng bato, ang ilalim ng tubig, maging ang kagubatan. Ngunit wala pa ring natagpuan. Taong 1998 noon, halos walang CCTV, wala sa parking lot ng Makiling at lalong wala sa hiking trail. Umaasa na lang sila sa mga testigo. Hinanap ng mga pulis ang mga hiker na nandoon noong araw na iyon. Ngunit karamihan ay malabo na ang alaala. Masyadong maraming tao, hindi ko na matandaan. Naka-blue na damit, halos lahat naman ganoon ang suot. Lumipas ang 1 buwan, walang pag-usad sa investigasyon. Patuloy na minanmanan ng mga pulis sina Maria at Miguel, ngunit naging maingat ang dalawa. Hindi sila nagkita at hindi rin nag-usap sa telepono. Naiinis ang detective. Sigurado siyang mayroong mali, ngunit hindi siya makahanap ng ebidensya. Noong 1998, limitado ang teknolohiya sa forensic science. Ang DNA testing ay napakamahal at matagal ang proseso. Pumasok ang 2 buwan. Dumating ang pressure mula sa nakatataas. Kung walang ebidensya, isara na ang investigasyon. Kahit labag sa loob ng detective, wala siyang nagawa. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. Ngunit biglang may isang anonymous tip na dumating. Boses ng isang babae, "Mag-ingat kayo kay Maria. Papatayin niya ang asawa niya para makuha ang insurance." Nagtanong ang detective. "Paano niyo nalaman? May ebidensya ba kayo?" Sumagot ang babae. "Ako ang dating girlfriend ni Miguel." Agad na nakipagkita ang detective sa babae. Ang pangalan niya ay Angela Cruz, 30 taong gulang. Sila raw ni Miguel ay magkasintahan hanggang noong nakaraang taon. Sabi ni Angela, "Bigla na lang nakipaghiwalay sa akin si Migs last year. May iba na raw siyang babae, hindi ko alam na may asawa pala." Nagtanong ang detective. "Ang babaeng iyon ba ay si Maria Santos?" Tumango si Angela. Nagbahagi si Angela ng mas nakakagimbal na kwento. Nitong simula ng taon, bigla siyang tumawag sa akin. Lasing siya, sabi niya, malapit na raw siyang magkapera. 3 milyon daw ang insurance ng asawa ng babae niya. Kinabahan ang detective. "May recording ka ba ng tawag na yon?" Umiling si Angela. "Wala, pero isinulat ko sa diary ko."
Inilabas niya ang kanyang diary mula sa bag. Nakasulat dito, Marso 5, 1998. Tumawag si Migs. Lasing at kung ano-ano ang sinasabi. Magiging mayaman na raw siya. May binanggit na 3 milyong insurance. Malinaw ang petsa. Nagtanong ang detective kay Angela, nakita mo pa ba si Miguel pagkatapos noon? Sumagot si Angela, opo, nagkasalubong kami noong Abril. May sinabi siyang kakaiba. Dagdag pa ni Angela, sabi niya, malapit na raw mawala ang asawa ng babae niya. Tapos, magpapakasal na raw sila. Akala ko nagbibiro lang siya. Halos hindi makahinga ang detective. Agad na muling ipinatawag ng pulisya si Miguel. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang interogasyon. Sigurado ka bang nasa bahay ka lang noong Agosto 15? Pinagpawisan si Miguel. Opo, nasa bahay lang po ako. Inilabas ng detective ang ebidensya. Ito ang diary ni Angela Cruz. Nakasulat dito ang lahat ng sinabi mo tungkol sa insurance. Namutla ang mukha ni Miguel. Lasing po ako noon. Biro lang yon. Hinalughog ng mga pulis ang apartment ni Miguel. At isang interesanteng bagay ang kanilang natagpuan. Isang mapa ng bundok Makiling. May pulang bilog sa bahagi ng batis. Nagtanong ang detective. Bakit may marka ito? Sumagot si Miguel. Mahilig din po akong mag-hike. Minarkahan ko lang yan para puntahan balang araw. Ngunit hindi ito kapani-paniwala. Muling ipinatawag ng mga pulis si Maria. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang pressure. Alam mo na papatayin ni Miguel ang asawa mo, hindi ba? Sumigaw si Maria. Hindi totoo yan. Wala akong alam. Ngunit walang tiyak na ebidensya ang mga pulis. Ang diary ni Angela ay hindi maituturing na direct evidence. Ganoon din ang mapa. Puro circumstantial evidence lang. Lumipas ang 3 buwan, Nobyembre 1998 na. Napilitan ng mga pulis na isara ang investigasyon, kakulangan sa ebidensya. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. Pebrero 1999, idineklara ng korte na legal ng patay si Joey Reyes. 6 na buwan pagkatapos siyang mawala. Isang special hearing ang nagdeklara ng kanyang pagkamatay. Natugunan na ang kondisyon para makuha ang insurance. Noong unang bahagi ng Marso, pumasok ang 3 milyong piso sa bank account ni Maria. Nagduda ang insurance company, ngunit hindi nila maaaring baliwalain ang desisyon ng korte. Ibinigay ang pera. Nagsimulang magkita ng palihim sina Maria at Miguel. Lumipat sila sa isang mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City. Nagkakahalaga ito ng 5 milyong piso. Bumili rin sila ng imported na sasakyan. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Hindi pa nga 1 taong patay ang asawa niya, may iba ng lalaki. Ginagamit daw nila ang insurance money para sa luho nila. Ngunit walang sinuman ang may ebidensya. Lumipas ang 3 taon, tagsibol ng 2001. Tila tuluyan ng nakalimutan ng kaso. Namumuhay sina Maria at Miguel na parang walang nangyari. Ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas. At nagsimula ito sa isang napakaliit na bagay. Isang bakas na naiwan sa batis 3 taon na ang nakalipas. Ang tila perpektong alibi, ang mga nawawalang ebidensya. Ngunit ang krimen ay hindi kailanman perpekto. Pagkalipas ng 3 taon, isang bagong detective ang nagsimulang magduda sa kasong ito at isang maliit na ebidensyang naiwan sa batis ang handa ng baguhin ang lahat. Abril 21, isang bagong detective ang na-assign sa QCPD. Ang pangalan niya ay Ruben Garcia, 13 taong gulang. Isa siyang veteranong detective na may 10 taong karanasan sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Sa unang araw ni Detective Garcia, binuklat niya ang mga cold case file at natagpuan niya ang file ng 1998 Mount Makiling disappearance case. Habang binabasa niya ito, may naramdaman siyang mali. Ang 3 milyong pisong insurance, ang relasyon sa ibang lalaki, ang nawawalang bangkay, malinaw ang mga motibo, ngunit walang ebidensya.
Naramdaman ni Detective Garcia na hindi ito simpleng pagkawala. Pinuntahan niya ang dating detective na humawak sa kaso. "Sir, bakit po isinara ang kasong ito?" Bumuntong hininga ang matandang detective. "Walang ebidensya, Ruben. Limitado ang teknolohiya natin noon," nagtanong si Garcia. "Nasuyod po ba ng maigi ang crime scene?" Sumagot ang senior. "Oo naman. 3 araw naming hinalughog, may mga diver pa, pero hindi lumabas ang bangkay. Malamang inanod na talaga." Muling binasang mabuti ni Garcia ang file. Pakiramdam niya ay mayroon silang napalampas at isang tanong ang pumasok sa kanyang isip, talaga bang naanod ang bangkay? Noong panahong iyon, hindi ganoong kataas ang tubig sa batis. Kahit tag-init, tag-tuyot noon. Ibig sabihin, hindi ganoon kalakas ang agos. Kung ganoon, saan napunta ang bangkay? Tumawag si Detective Garcia sa PNP Crime Lab. Posible po bang suriin ulit ang mga ebidensya mula sa isang kaso 3 taon na ang nakalipas? Sumagot ang staff. Depende po sa ebidensya. Malaki na po ang inunlad ng DNA at fingerprint technology ngayon. Nagpasya si Garcia. Pupunta siya mismo sa crime scene. Abril 20, 2001. Nagtungo siya sa batis sa bundok Makiling. Sa eksaktong lugar kung saan nawala si Joey Reyes 3 taon na ang nakalipas. Maganda pa rin ang batis. Malamig ang tunog ng agos ng tubig. Maraming hiker ang nagpapahinga. Hinanap ni Garcia ang lokasyong nakasaad sa report. May isang malaking bato. Ito ang batong pinagpahingahan ni na Maria at Joey. Pinagmasdan ni Garcia ang paligid. Ang tubig, ang gubat, ang mga bato, isang ordinaryong tanawin. Ngunit hindi sumuko si Garcia. Mas sinuri niyang maigi ang paligid ng bato. Ang mga siwang, ang ilalim, ang tubig. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. At bigla, sa likod ng bato, sa isang malalim na siwang, may isang bagay na kumislap. Dahan-dahang inabot ni Garcia ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa dulo ng kanyang mga daliri. Nang kunin niya ito, isa itong wristwatch, isang lumang waterproof na relos. Kinakalawang na, ngunit buo pa rin ang anyo. Huminto ang relos. Nakaturo ito sa 3:42 p.m. Bumilis ang tibok ng puso ni Garcia. Agosto 19, 1998, nawala si Joey Reyes bandang 3:00 ng hapon. Halos magkatugma ang oras. Agad niyang inilagay ang relos sa isang evidence bag. Bumalik siya sa istasyon. Humiling siya ng agarang pagsusuri mula sa crime lab. "Posible po bang makakuha ng fingerprints o DNA dito?" Sumagot ang taga-crime lab. 3 taon na. Pero dahil waterproof ang relos, may posibilidad. Bigyan niyo kami ng 2 araw. Kinakabahang naghintay si Garcia. Pagkalipas ng 2 araw, Abril 2023, tumawag ang crime lab. "Detective, may nakakagulat kaming resulta." Hinigpitan ni Garcia ang hawak sa telepono. "Ano yon?" sabi ng taga-crime lab. 2 set ng fingerprints ang nakuha namin sa relos. Ang isa ay kumpirmadong kay Joey Reyes. Ang isa pa ay hindi pa kilala, pero malinaw na malinaw. Naging excited si Garcia. "Maaari ba nating i-check yan sa database?" Sumagot ang staff. "Siyempre, ginagawa na namin ngayon." Pagkalipas ng 30 minuto, tumunog ang telepono. Sumagot si Garcia. "Detective, may pangalan na kami. Miguel de Leon, born 1966. May 2 record ng physical injuries. Napakuyom ng kamao si Garcia. Si Miguel de Leon, ang kalaguyo ni Maria. Iginiit niyang wala siya sa crime scene, ngunit hindi nagsisinungaling ang fingerprints. Siguradong nandoon siya sa batis. Agad na tinipon ni Garcia ang kanyang team. Arestuhin sina Miguel de Leon at Maria Santos. Kumuha sila ng arrest warrant. Noong gabing iyon, 8:00, sinimulan ang sabay na operasyon. Sa isang kondominium sa BGC, unang inaresto si Maria. Nanonood siya ng TV sa sala. Nang biglang pumasok ang mga pulis, namutla siya. "Bakit? Anong ginagawa ninyo?"
sabi ni Garcia. Maria Santos, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawa. Sumigaw si Maria. Kalokohan, aksidente ang pagkamatay niya, ngunit napusasan na siya. Kasabay nito, inaresto rin si Miguel. Nasa gym siya at nag-eehersisyo. Nang lumapit ang mga pulis, sinubukan niyang tumakbo, ngunit agad siyang nahuli. Miguel de Leon, inaaresto ka namin sa pagpatay kay Joey Reyes. Nagpumiglas si Miguel. Wala akong ginawa. May ebidensya ba kayo? Malamig na sumagot si Garcia. Nakuha namin ang fingerprints mo sa crime scene. Mula sa relos ni Joey Reyes. Nawala ang kulay sa mukha ni Miguel. Puno ng tensyon ang interrogation room. Unang ininteroga si Maria. Ipinakita ni Garcia ang litrato ng relos. Pamilyar ba ito sa'yo? Tiningnan ni Maria ang relos at nagsimulang umiyak. Relos yan ng asawa ko. Saan ninyo nahanap? Sumagot si Garcia. Sa siwang ng bato sa batis. Pero may kakaiba. Dagdag pa ni Garcia. Nakuha namin ang fingerprints ni Miguel de Leon dito. Bakit kaya? Nanginginig ang kamay ni Maria. Hindi ko alam. Paanong nangyari? Yon, giit ni Garcia. Nasa batis si Miguel noong araw na iyon, tama? Tinulungan kanyang patayin ang asawa mo. Umiling si Maria. Hindi, nasa Maynila si Migs noon. Sa kabilang kwarto, iniinteroga si Miguel. Nagtanong ang isang detective. Nasa Makiling ka noong Agosto 15, hindi ba? Itinanggi ni Miguel. Hindi po, nasa bahay lang ako. Ipinakita ng detective ang litrato ng relos. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang fingerprints mo dito? Hindi makapagsalita si Miguel. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Nahawakan ko po, yang relos na yan minsan, noong nakaraang taon, sa bahay nila Maria. Ipinagyayabang ni Joey, kaya tiningnan ko sandali. Isang magandang palusot, ngunit hindi nalinlang ang detective. Kung ganoon, bakit ito nahanap sa siwang ng bato? Ibig sabihin, dumaan ito sa kamay mo bago mapunta roon, hindi ba? Hindi makasagot si Miguel. Nagpatuloy ang interogasyon, magdamag. Ngunit pareho nilang itinanggi ang krimen. Iginiit ni Maria na aksidente ang pagkamatay ng kanyang asawa, habang si Miguel ay iginiit na wala siya roon. Kinabukasan, gumawa ng bagong stratehiya si Garcia. Paghihiwalayin niya sila at gagamitan ng psychological warfare. Una, nagpakalat siya ng maling impormasyon kay Miguel. Sabi ni Garcia, uminamin na si Maria. Sinabi niyang ikaw ang utak ng lahat. Ikaw daw ang unang nag-alok na patayin ang asawa niya para sa 3 milyong pisong insurance. Siyempre, kasinungalingan ito. Nagalit si Miguel. Imposible. Siya ang unang nang-akit sa akin. Bigla niyang tinakpan ang bibig. Halos umamin na rin siya. Ngumiti si Garcia. Sige, ituloy mo. Yumuko si Miguel. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, nagsimula siyang magsalita. Noong simula ng nakaraang taon, si Maria ang unang nagalok. Patayin daw namin ang asawa niya at kunin ang insurance. Nagpatuloy ang salaysay ni Miguel. Akala ko biro lang, pero seryoso pala siya. Nakakuha na nga siya ng insurance at may plano na siya. Tumulong lang ako, tanong ni Garcia. Ano ang eksaktong ginawa mo noong Agosto, 15? Nanginginig na sumagot si Miguel. Maaga akong pumunta sa Makiling. Nagtago ako sa lugar na sinabi ni Maria. Dagdag pa ni Miguel. Bandang 2:00, sumenya si Maria sa akin. Mag-isa na lang daw sa tabi ng tubig ang asawa niya. Dahan-dahan akong lumapit. At humina ang boses ni Miguel at pinukpok ko siya sa likod ng malaking bato. Isang beses lang, natumba siya at nahulog sa tubig. Tiniyak kong hindi na siya humihinga at itinago ko ang bangkay sa siwang ng mga bato. Tahimik na nakinig si Garcia. Pagkatapos, sumagot si Miguel. Bumalik si Maria na kunwari galing sa banyo. Umalis na ako pababa ng bundok at bumalik sa Maynila. Yun lang, tanong ni Garcia. Bakit hindi lumutang ang bangkay? Sumagot si Miguel. Inilagay ko sa malalim na siwang at pinatungan ng mga bato.
Para hindi anurin, inisip namin na kapag nabulok na, buto na lang ang matitira, isang nakakakilabot na plano. Isinulat ni Garcia ang salaysay. Pumirma si Miguel. Ngayon, si Maria naman. Pumunta si Garcia sa kwarto ni Maria. Inilabas niya ang sinumpaang salaysay ni Miguel. Uminamin na si Miguel, ikaw na ang susunod. Binasa ni Maria ang salaysay at humagulgol. Sumigaw si Maria. Inutusan niya lang ako. Ayoko sanang gawin, sabi ni Garcia. Kung ganoon, magsimula ka sa umpisa. Kailan ninyo ito plinano? Nanginginig na nagsalita si Maria. Noong Disyembre ng nakaraang taon, si Migs ang unang nagsabi. Kung wala raw ang asawa ko, maaari na kaming magpakasal. May insurance pa, kaya mabubuhay kami ng maayos. Nagpatuloy ang salaysay ni Maria. Noong una, tumanggi ako, pero patuloy niya akong kinumbinsi. Sabi niya, lugi na raw sa negosyo ang asawa ko at maraming utang, at kung maghihiwalay din lang kami, ito na raw ang pinakamagandang paraan. Tanong ni Garcia. Kaya kumuha ka ng insurance? Tumango si Maria. Opo. Noong Pebrero, kumuha ako ng 3 milyong insurance. Sinabi ko sa asawa ko na kailangan namin dahil sa krisis. Dagdag pa ni Maria. Noong unang bahagi ng Agosto, binuo na ni Migs ang plano. Sa batis sa Makiling, papalabasin naming aksidente. Gagawa ako ng alibi at si Migs ang gagawa ng krimen. Tanong ni Garcia. Ano ang nangyari noong araw na iyon? Sumagot si Maria. Inaya ko ang asawa ko sa Makiling. Tuwang-tuwa siya. Pagdating namin sa batis, kumain kami at nagpaalam akong magbabanyo. Nanginginig ang boses ni Maria. Sa daan papuntang banyo, nakita ko si Migs. Sinabi kong mag-isa na lang ang asawa ko sa tabi ng tubig. Tumango siya at umalis. Nag-antay ako ng 20 minuto sa banyo. Umiyak si Maria. Pagbalik ko, wala na ang asawa ko. Wala na rin si Migs. Nagsimula na akong umarte. Nagkunwaring hinahanap siya. Nagkunwaring gulat. Nagkunwaring umiiyak. Lahat yun ay arte lang. Pinigilan ni Garcia ang kanyang galit. Pagkatapos mong makuha ang insurance, anong nangyari? Sumagot si Maria. Nagsama na kami ni Migs. Ginamit namin ang 3 milyon para bumili ng kondo, kotse at nag-travel kami. Halos magkatugma ang kanilang mga salaysay, ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Kung sino ang unang nag-alok. Sabi ni Miguel, si Maria ang nang-akit. Sabi naman ni Maria, si Miguel ang nag-alok. Muling sinuri ni Garcia ang kanilang mga call records. Mayo 2001, upang makakuha ng karagdagang ebidensya, muling hinalughog ng prosekusyon ang batis. Isang masusing paghahanap ang isinagawa sa lugar na itinuro ni Miguel. Sa ikalawang araw ng paghahanap, isang diver ang nakahanap ng mga buto sa isang malalim na siwang ng bato. 3 taon itong nasa ilalim ng tubig. Mga buto na lang ang natira, ngunit may malinaw na marka ng pagpukpok sa bungo. Dinala ang mga buto sa crime lab. Batay sa DNA analysis, nakumpirmang ito nga ay kay Joey Reyes. Ang pinsala sa bungo ay nagpapatunay na namatay siya dahil sa pagpukpok ng matigas na bagay. Muling ininteroga ni Garcia si Miguel. Nahanap na ang bangkay. May malubhang fracture sa likod ng bungo. Sabi mo, 1 beses mo lang pinalo. Tumango si Miguel. Opo, 1 lang po. At hindi ganoon kalakas. Ngunit iba ang sinabi ng forensic expert. Base sa tindi ng fracture, mukhang malakas at paulit-ulit ang pagpukpok. Hindi bababa sa 3 beses. Nagsisinungaling si Miguel. Kinasuhan ng prosekusyon ang dalawa, murder at insurance fraud. Nagsimula ang paglilitis noong Hulyo 2001. Sa korte, nagsisihan sina Miguel at Maria. Sabi ni Miguel, ako ang gumawa, pero si Maria ang nagplano ng lahat. Sumunod lang ako sa utos niya. Kontra naman ni Maria, hindi totoo yan. Tinakot niya ako. Sabi niya papatayin niya ako kung hindi ako susunod. Natakot lang ako kaya sumunod ako. Ngunit iba ang sinasabi ng ebidensya.
Ipinresinta ng prosekusyon ang kanilang call records mula Disyembre 1997 hanggang Agosto 1998. Dumami ang tawagan nila bago kinuha ang insurance. Lalo na 1 linggo bago ang krimen, mahigit 10 beses silang nag-uusap sa isang araw. May lumabas pang mas matibay na ebidensya. Ang laptop na nakuha sa apartment ni Miguel. Sa pamamagitan ng digital forensics, na-recover ang mga tinanggal na file. Isa na rito ang isang dokumento na may titulong plano. Nakasulat dito ang detalyadong plano ng krimen. Kalagitnaan ng Agosto, Bundok Makiling, Batis, palabasin na aksidente. Alibi, CR, Miguel. Kunin ang insurance, 6 na buwan bago magsama. Ang petsa ng file, Hunyo 1998. Naniwala ang korte na pareho silang nagplano at nagsagawa ng pagpatay. Hindi na mahalaga kung sino ang unang nag-alok. Pareho silang aktibong nakiisa. Tumestigo rin si Angela Cruz. Kinumpirma niya ang sinabi ni Miguel na magkakapera na ito bago pa man ang krimen. Ang kanyang diary ay isinumite rin bilang ebidensya. Dumating din sa korte ang pamilya ng biktima, ang ina ni Joey Reyes. Ang 70 taong gulang na ina ay umiiyak na nagsalita. Mabait na tao ang anak ko. Bakit kailangan niyang mamatay ng ganito? Dagdag pa ng matanda, 3 taon akong naghintay. Umasa akong buhay pa siya. Pero buto na lang pala ang matatagpuan ko. Hindi ko matanggap na ang babaeng yan ay masayang namuhay sa tabi niya. Nakatungo lang si Maria. Walang emosyon naman si Miguel. Seryosong tiningnan ng hukom ang dalawa. Inihain ng piskal ang kanyang huling argumento. Ang mga akusado ay nagsagawa ng isang malupit na pagpatay para sa 3 milyong piso. Hinihiling namin ang parusang kamatayan. Nagulat ang mga tao sa korte. Humingi ng mas magaan na parusa ang mga abogado. Lubos na nagsisisi ang mga akusado. Lalo na si Maria na ginamit lamang ni Miguel. Hinihiling namin ang inyong pangunawa. Ngunit nanatiling matigas ang ekspresyon ng hukom. Nagpatuloy ang paglilitis sa loob ng 3 buwan. Oktubre 2001, araw ng paghatol. Puno ng tao ang korte. Dumating din ang mga media. Sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Miguel de Leon ang pangunahing salarin na direktang pumatay sa biktima. Ang akusadong si Maria Santos ay kasabwat na nagplano at nagbigay ng alibi. Nagpatuloy ang hukom. Ang 2 akusado ay nagsabuatan upang isagawa ang isang planadong pagpatay para sa 3 milyong pisong insurance. Ang biktima na nagtiwala sa kanyang asawa ay malagim na pinaslang habang sila ay namamasyal. Tumaas ang boses ng hukom. Ang mas hindi mapapatawad ay ang kanilang marangyang pamumuhay sa loob ng 3 taon pagkatapos ng krimen. Binaliwala nila ang sakit na idinulot sa pamilya ng biktima. Inihayag ng hukom ang hatol. Akusadong si Miguel de Leon, reklusyon perpetua. Akusadong si Maria Santos, 25 taon na pagkakakulong. Nagkagulo ang korte. Hinimatay si Maria habang si Miguel ay tumingin sa kawalan. Tapos na ang paglilitis. Habang palabas sila ng korte, huli silang nagkatinginan. Sabi ni Miguel kay Maria, "Kasalanan mo ang lahat ng ito." Sumigaw si Maria, "Ikaw rin." Isang relasyong nagtapos sa pagsisisihan. Para sa 3 milyon, pumatay sila ng tao at namuhay ng magkasama sa loob ng 3 taon. Ngunit sa huli, pinagtaksilan nila ang isa't isa. Sa labas ng korte, sinabi ng ina ni Joey Reyes sa mga reporter, "Ngayon, makakapagpahinga na ng payapa ang anak ko. 3 taon akong naghintay. Salamat at lumabas ang katotohanan." Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nakahinga rin ng maluwag si Detective Ruben Garcia. Isang maliit na relos ang nagbunyag sa lahat. Ang krimen ay hindi kailanman perpekto. Laging lalabas ang katotohanan. Inilipat sina Maria at Miguel sa kani-kanilang kulungan.
Ang kondo at kotse na binili gamit ang 3 milyon ay kinuha ng gobyerno. Isang bahagi ng halaga ay ibinigay bilang danyos sa pamilya ng biktima. Ngunit may mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera. Ang buhay ni Joey Reyes at ang sakit na naiwan sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang trahedya ng isang asawa at anak na inilibing sa siwang ng bato sa loob ng 3 taon. Ang pagkataong nawasak dahil sa 3 milyong piso. Ang 2 taong naniwalang nagmamahalan ay nagtapos sa pagtataksil at kapahamakan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kuwento. Mayroon pang kasunod ang kanilang buhay sa loob ng kulungan at ang kwento ng mga taong kanilang naiwan. 2001, naging pinal ang hatol. Si Miguel ay may reklusyon perpetua. Si Maria naman ay 25 taon. Inapela nila ang kaso, ngunit ibinasura lahat. Nagsimula na ang kanilang mahabang panahon sa bilangguan. Si Miguel ay dinala sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si Maria naman ay sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Hindi na sila muling nagkita. Mahirap ang buhay sa kulungan. Nagtrabaho si Miguel ng 8 oras araw-araw sa loob ng bilangguan. Simpleng paggawa. Sa gabi, sa kanyang maliit na selda, nakatitig lang siya sa kisame. Pagsisisi ang bumalot sa kanya, ganoon din si Maria. Nagtrabaho siya sa pananahi sa kulungan ng mga babae. Masusugatan ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya maaaring tumigil. Gabi-gabi, naaalala niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang konsensya ang siyang parusa sa kanya. Makalipas ang 2 taon, 2003, nakatanggap si Miguel ng sulat mula kay Angela Cruz. Ang kanyang dating kasintahan, nakasulat dito, "Migs, kumusta ka na? Kasal na ako. Nakahanap ako ng mabait na lalaki. Ito na siguro ang huling sulat ko sa iyo. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo, pero minsan minahal kita." Nagpatuloy ang sulat ni Angela. Sana nagsisisi ka na sa kulungan. Ang buhay ng tao ay hindi kayang tumbasan ng pera. Sana matutunan mo yan. Maging maayos ka sa nalalabi mong buhay. Umiyak si Miguel habang binabasa ang sulat. Naintindihan niya kung gaano siya naging hangal. Para sa 3 milyon, pumatay siya ng tao at nawala ang lahat. Kalayaan, pag-ibig, kinabukasan. Sa parehong panahon, may dumalaw kay Maria, ang ina ni Joey Reyes. Ang matanda ay 27 taong gulang na. Hindi may angat ni Maria ang kanyang ulo. Sa likod ng salamin, nagsalita ang matanda. "Itaas mo ang ulo mo. Alam mo ba kung bakit ako nandito?" Nanginginig na sumagot si Maria. "Patawad po. Patawarin niyo po ako." Lumuluha ang mata ng matanda. "Ang sorry mo ba maibabalik ang anak ko? Sa loob ng 3 taon, ginastos mo ang pera ng anak ko habang ako ay umiiyak araw-araw." Humagulgol si Maria. Nagpatuloy ang matanda. "Pero hindi ako naparito para patawarin ka. Naparito ako para palayain ang sarili ko. Ang pagkamuhi ay lason din sa akin." Yumuko si Maria. Huling sinabi ng matanda, "Sa nalalabi mong 23 taon, isipin mo ang anak ko araw-araw. Yan na lang ang magagawa mong kabayaran." At tumayo na siya. Hindi mapigilan ni Maria ang pag-iyak. Pagkatapos ng dalaw, bumalik siya sa kanyang selda. Noong gabing iyon, nagsulat siya. Isang sulat para kay Joey Reyes, kahit alam niyang hindi ito makakarating. Nakasulat dito, "Mahal, patawad, sobrang patawad. Dahil sa akin, namatay ka ng malagim. Ano ba ang pera? Ano ba ang 3 milyon para patayin kita?" Nagpatuloy si Maria sa pagsusulat. "Naging mabuti ka sa akin. Sa loob ng 5 taon, hindi mo ako sinaktan, lagi kang nakangiti. Pero pinagtaksilan kita. Isang kasalanang hindi mapapatawad." Sa huling bahagi, nakasulat, "Pagkalabas ko pagkatapos ng 25 taon, pupuntahan ko ang puntod mo at habang buhay akong magsisisi. Sana sa susunod na buhay, hindi na tayo magkita dahil napakalaki ng kasalanan ko sa iyo." Lumipas ang 5 taon, 2006.
Naging model inmate si Miguel. Naging masipag siya sa trabaho at tumulong sa ibang preso. Aktibo rin siyang sumali sa mga rehabilitation program. Isang araw, nakiusap si Miguel sa isang guwardiya. Pwede ko po bang padalhan ng sulat si Maria? Umiling ang guwardiya. Bawal sa regulasyon. Bawal mag-usap ang mga magkasabwat. Hindi sumuko si Miguel. Nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng isang officer. Pakisabi kay Maria, ako ang may kasalanan. Ako ang unang nag-alok. Biktima lang siya. Ngunit hindi nakarating ang mensahe kay Maria. Bawal ay bawal. Namuhay silang magkahiwalay, dala ang kani-kanilang pagsisisi. Naging model inmate din si Maria. Nagboluntaryo siya sa loob ng kulungan. Tinulungan niya ang ibang preso, tinuruan silang magbasa. Tila hinahanap niya ang paraan para makabawi. Makalipas ang 10 taon, 2011, nakatanggap si Maria ng isang magandang balita. Kasama siya sa mga ikinokonsidera para sa parol. 10 taon na siyang nakakulong sa 25 taong sentensya at isa siyang model inmate. Ngunit tinanggihan ni Maria ang parole. Nagulat ang warden. Bakit? Kung lalabas ka ngayon, 15 taon ang mababawas sa sentensya mo. Sumagot si Maria. Hindi po. Kailangan kong tapusin ang 25 taon. Dagdag pa niya, pinatay ko ang asawa ko. Hindi sapat ang 10 taon. Kahit ang 25 taon ay kulang, pero kailangan kong pagbayaran ang hatol sa akin. Ito na lang ang natitira kong konsensya. Tumango ang warden. Nakita niya ang tunay na pagsisisi. Dumating ang isang mahalagang pagkakataon para kay Miguel. Nagkaroon ng bagong batas para sa re-evaluation ng mga life-termer. Ang mga nakakulong ng 20 taon pataas na naging model inmate ay maaaring ikonsidera para sa parole. Si Miguel ay 24 na taon nang nakakulong. Kwalipikado na siya. Bumisita ang parole board sa bilangguan. Kinapanayam nila si Miguel. Bakit mo nagawa ang krimeng iyon? Sumagot si Miguel. Dahil sa kasakiman, tinimbang ko ang buhay ng tao laban sa pera. Naging mas masahol pa ako sa hayop. Nanginginig ang kanyang boses. Sa loob ng 24 na taon, araw-araw akong nagsisi. Palaging napapanaginipan ko si Joey Reyes. Humihingi ako ng tawad, pero alam kong hindi ako mapapatawad. Tanong ng isang miyembro, paglabas mo, ano ang gusto mong gawin? Sumagot si Miguel. Gusto kong puntahan ang puntod ni Joey Reyes at humingi ng tawad at gugugulin ko ang nalalabi kong buhay sa pagtulong sa kapwa. Yun na lang ang magagawa ko. 1 buwan ang itinagal ng pagsusuri. Hunyo 2015, lumabas ang resulta. Inaprubahan ang parol ni Miguel. Makakalaya na siya pagkatapos ng 24 na taon. Bago siya lumabas, hindi siya makatulog, hindi siya masaya. Sa halip, natatakot siya. Paano siya mabubuhay sa labas? Paano siya makakabawi? Hulyo 11, 2015, lumabas si Miguel sa gate ng New Bilibid Prison. Sa edad na 50, puti na ang kanyang buhok. Pinatanda siya ng 24 na taon sa loob, walang sumalubong sa kanya. Iniwan na siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mag-isang sumakay ng bus si Miguel papuntang Maynila. Ang una niyang destinasyon, ang puntod ni Joey Reyes, sa isang sementeryo sa Bulacan. Bumili si Miguel ng bulaklak at inilagay sa puntod. Lumuhod siya at nagdasal, patawad, sobrang patawad. Tumulo ang kanyang mga luha. 1 oras siyang nanatili roon. Pinagtitinginan siya ng mga tao, ngunit hindi niya pinansin. Taos-puso siyang humihingi ng tawad. Paalis na siya nang makasalubong niya ang isang matandang babae, ang ina ni Joey Reyes. 12 taong gulang na, may tungkod na. Lumuhod si Miguel sa kanyang harapan, tiningnan siya ng matanda. Ikaw si Miguel. Yumuko si Miguel. Opo, patawad po, sobrang patawad po. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Sabi ng matanda, tumayo ka. Ang pagluhod mo ba maibabalik ang anak ko? Tumayo si Miguel.
Dagdag pa ng matanda, nabalitaan kong nakalaya ka na. Alam kong pupunta ka rito. Kalmado ang boses ng matanda. Hindi kita mapapatawad, pero kailangan ko ng bitawan ng galit. Matanda na ako. Masyadong maikli ang natitira kong panahon para mabuhay sa galit. Umiyak si Miguel. Habang buhay po akong magbabayad. Ipagdarasal ko si Joey at hindi na ako gagawa ng masama. Tumango ang matanda at umalis. Nakahanap si Miguel ng isang maliit na kwarto sa Maynila. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Ngunit mahirap. Walang tumatanggap sa isang ex-convict, lalo na sa kasong murder. Pagkatapos ng isang buwan, nakahanap siya ng trabaho bilang tagahugas ng plato sa isang karinderya. 120 piso kada araw. Naging masipag si Miguel. Habang naghuhugas, pinagninilayan niya ang kanyang mga kasalanan. Bawat buwan, nag-iipon siya ng kaunting pera at ipinapadala ng anonymous sa ina ni Joey Reyes. Maliit na halaga, ngunit bukal sa kanyang puso. Lumipas ang isang taon, 2016, nagsimulang magboluntaryo si Miguel. Tuwing weekend, tumutulong siya sa isang soup kitchen para sa mga walang tirahan. Ang pagtulong sa mas mahihirap ang nakita niyang paraan para makabawi. Isang araw, tinanong siya ng isang pulubi, "Kuya, bakit ka nagbo-volunteer dito?" Sumagot si Miguel, "Para makabawi, may malaki akong kasalanan noon." Tumango ang pulubi. Lahat naman nagkakamali. Ang mahalaga kung paano ka nabubuhay ngayon. Gumaan ang loob ni Miguel sa narinig. Ipinangako niyang magpapatuloy sa matuwid na pamumuhay. Samantala, sa Correctional Institution for Women, patuloy na nagsisilbi ng sentensya si Maria. Noong 2016, 11 taon na siyang nakakulong. 10 taon na lang ang natitira. Nagpatakbo si Maria ng isang maliit na library sa loob ng kulungan. Nagpapahiram siya ng libro at bumuo ng isang book club. Ito ang kanyang paraan para makatulong. Isang araw, tinanong siya ng isang batang preso, "Ate, bakit ka po napunta rito?" Tahimik na sumagot si Maria, "Pinatay ko ang asawa ko dahil sa pera." Nagulat ang bata, "Talaga po? Pero bakit parang ang gaan ng buhay ninyo?" Ngumiti si Maria, "Kung malulungkot ba ako, mawawala ang kasalanan ko. Sinusubukan ko na lang maging makabuluhan ang nalalabi kong buhay." Dagdag pa ni Maria, "Hindi mapapatawad ang ginawa ko, pero dito man lang gusto kong makatulong sa iba. Yun na lang ang magagawa ko." Lumipas ang 2 taon, 2018, nakatanggap si Maria ng sulat mula kay Miguel. 3 taon pagkatapos niyang makalaya. Bawal sa regulasyon, ngunit nakakuha si Miguel ng special permit. Nakasulat dito, "Maria, kumusta ka na? Maayos ang buhay ko rito sa labas. Sumusulat ako para humingi ng tawad sa iyo." Nagpatuloy ang sulat, "Noong paglilitis, sinisi kita. Patawad. Ang totoo, ako ang unang nag-alok. Ako ang nangakit sa iyo. Biktima ka lang." Sa huli, nakasulat, "Kayanin mo ang nalalabing 10 taon. Paglabas mo, magbagong buhay ka." Hindi na natin mabubura ang ginawa natin, pero maaari tayong mabuhay para makabawi. Umiyak si Maria habang binabasa ang sulat. 20 taon bago siya nakatanggap ng paghingi ng tawad mula kay Miguel, sumulat siya ng sagot, "Miguel, salamat sa sulat. Ako rin humihingi ng tawad. Patawad dahil sinisi rin kita." Nagpatuloy ang sulat, "Pareho tayong nagkamali. Nabulag tayo sa pera, kaya pumatay tayo. Wala nang silbi ang sisihan ngayon. Habang buhay nating dadalhin ang kasalanang ito." Sa huli, nakasulat, "Paglabas ko, huwag na tayong magkita. Masamang alaala lang tayo sa isa't isa." Ang tama ay tahakin ang magkaibang landas at magbayad sa sarili nating paraan. Maging maayos ka. Iyon na ang huling palitan nila ng sulat. Hindi na sila muling nag-usap. Nagpatuloy sila sa kani-kanilang pagbabayad sala. 2023, 58 taong gulang na si Miguel. Nagtatrabaho pa rin siya sa karinderya. 8 taon na siyang hindi lumiliban.
Ginawa na siyang kusinero ng may-ari. Tuwing weekend, nagbo-volunteer pa rin siya. Hindi lang sa soup kitchen, kundi pati na rin sa isang home for the aged. May kapayapaan na sa kanyang mukha. Isang araw, may kumain sa karinderya, si dating Detective Ruben Garcia. Retirado na, napadaan lang. Nagulat siyang makita si Miguel sa kusina. Pagkatapos kumain, kinausap niya si Miguel. Miguel de Leon, tama? Tumango si Miguel. Opo sir, matagal na po tayong hindi nagkita, tanong ni Garcia. Kumusta ka na? Sumagot si Miguel. Sinusubukan ko pong mamuhay ng matuwid. Habang buhay kong pasanin ang kasalanan ko, pero sinusubukan kong maging makabuluhan. Tumango si Garcia. Sabi niya, ang tao ay nagbabago. Nakikita kong tunay kang nagsisisi. Ipagpatuloy mo yan. Naluha si Miguel. Salamat po, gagawin ko po. 2026. Dumating na ang araw ng paglaya ni Maria. Tinapos niya ang buong 25 taong sentensya. Tinanggihan niya ang parol. Marso 5, Mindilian 26, lumabas siya sa gate ng Correctional Institution for Women. Sa edad na 63, puti na ang buhok ni Maria. Pinatanda siya ng Mindilibong 5 taon. Ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Mga matang dumaan sa tunay na pagsisisi, wala ring sumalubong sa kanya. Iniwan na siya ng lahat. Mag-isang sumakay ng bus si Maria papuntang Bulacan, papunta sa puntod ni Joey Reyes. Pagdating doon, lumuhod siya. Mahal, patawad. 25 taon na ang lumipas, pero patawad pa rin. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero sasabihin ko pa rin. Patawad. Isang oras siyang umiyak. Ang luhang inipon sa loob ng 25 taon ay bumuhos. Ang ina ni Joey Reyes ay pumanaw na. 2 taon na ang nakalipas sa edad na 89. Nakahanap si Maria ng kwarto sa isang boarding house sa Maynila. Naghanap siya ng trabaho. Sa edad na 63 at isang ex-convict, mahirap, ngunit nakahanap siya ng trabaho bilang janitor sa isang building. Alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, ang sahod ay sapat para sa kanyang simpleng pamumuhay. Naging masipag si Maria. Sa gabi, nagbo-volunteer siya. Sa isang women's shelter, tinutulungan niya ang mga biktima ng domestic violence. Ibinabahagi niya ang kanyang karanasan upang magbigay ng pag-asa. Simple, ngunit makabuluhan ang kanyang buhay. Tag-init ng 2026, hindi sinasadyang nagkasalubong sina Maria at Miguel. Sa liwasang Bonifacio, pareho silang papunta sa kanilang volunteer work. 28 taon na silang hindi nagkita. Huminto sila. Unang yumuko si Miguel. Kumusta ka na? Yumuko rin si Maria. Mabuti, ikaw rin. Isang maikling pag-uusap. Sabi ni Maria, salamat sa sulat mo noon. Natanggap ko rin ang sagot mo. Tulad ng napag-usapan, tahakin na natin ang magkaibang landas. Huwag na tayong magkita. Tumango si Miguel. Sige, maging maayos ka. Naglakad sila sa magkaibang direksyon. Hindi na lumingon pa. Ang ugnayang nagsimula dahil sa 3 milyon ay doon nagtapos. Ang natira na lang ay ang kani-kanilang pagbabayad sala. Ang 2 taong nawala ang lahat para sa 3 milyong piso. Sa loob ng 25 at 20 taon, hinarap nila ang kanilang mga kasalanan. Ang buhay na ipinagpalit sa pera. Ang kabayaran ay habambuhay. Hanggang ngayon, marahil nabubuhay sila sa isang lugar araw-araw na nagsisisi. Ang insidenteng nagsimula sa batis ng Makiling noong 1998 ay isang trahedya ng pagkataong nawasak dahil sa pera. Si Joey Reyes, isang simpleng ama, ay pinagtaksilan ng pinakamamahal niyang asawa at malagim na pinaslang. Pinangarap ni Maria at Miguel ang perpektong krimen, ngunit walang perpektong krimen. Pagkalipas ng 3 taon, isang maliit na relos na naiwan sa siwang ng bato ang nagbunyag sa lahat. Hinatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong at 25 taon. Pumatay sila para sa 3 milyon, ngunit sa huli, wala silang nakuha. Kalayaan, kinabukasan, pag-ibig lahat ay nawala. Sa mahabang panahon sa kulungan, tunay silang nagsisi.
Nakapagparol si Miguel pagkatapos ng 24 na taon habang tinapos ni Maria ang buong 25 taon. Pareho nilang tinanggihan ang mas maagang paglaya para pagbayaran ang kanilang kasalanan. Pagkalabas, namuhay sila sa kani-kanilang paraan ng pagbabayad sala. Si Miguel ay nagtatrabaho sa karinderya at nagbo-volunteer. Si Maria ay naglilinis at tumutulong sa isang women's shelter. Ngunit gaano man sila kabuti ngayon, hindi na maibabalik si Joey Reyes. Ang kanyang pagdurusa sa loob ng 3 taon sa siwang ng bato. Ang pighati ng kanyang pamilya ay mananatili magpakailanman. Ang kasong ito ay nag-iwan sa atin ng mahalagang aral. Ang pera ay hindi kailanman mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Ang kasakiman ay panandalian, ngunit ang kabayaran ay habambuhay. Ang 2 taong nawala ang lahat para sa 3 milyon ang patunay nito. Ipinakita rin ng kasong ito ang kahalagahan ng forensic science. Ang ebidensyang hindi natagpuan noong 1998 ay natuklasan sa muling investigasyon noong 2001. Habang umuunlad ang teknolohiya, unti-unting nalulutas ang mga cold case. Ang ina ni Joey Reyes ay pumanaw noong 2024. Bago siya mamatay, may huli siyang sinabi, "Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa anak ko, pero sana tunay silang nagsisisi." Hanggang ngayon, may mga hiker pa ring pumupunta sa batis ng Makiling. Walang nakakaalam na 28 taon na ang nakalipas, isang malagim na pagpatay ang naganap doon. Tanging ang payapang agos ng tubig ang maririnig. Ngunit sina Miguel at Maria ay habambuhay na maaalala ang araw na iyon. Araw-araw, maaalala nila si Joey Reyes at pag ninilayan ang kanilang kasalanan, ito na lang ang natatangi nilang paraan ng pagbabayad sala. Ang kasakiman ng pinakamalapit na tao ang naging pinakamalupit na krimen. 15 taong pagsasama na wasak ng 3 milyong piso. Ang pagtitiwala at pag-ibig ay natalo ng pera at ang naging kapalit ay habambuhay na pagsisisi. Ano ang masasabi ninyo? I-comment ang inyong opinion. Ano ang pinakanakalulungkot na bahagi ng kasong ito? At anong aral ang inyong natutunan? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, mangyaring mag-subscribe at mag-like. At ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang mas marami ang matuto. Magbabalik ako na may mas interesting na kwento. Salamat sa pakikinig. Alagaan ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Paalam.